po talaga ng sobra. Kasi kahit po ako natatawa ko sa sarili ko. I mean, kasi diba, kumbaga, kakaiba po kasi, parang ako nga lang yung nag-trending na kada scroll down ko, nakikita ko yung mukha ko yung mga wacky faces mo, eh parang na-appreciate ko po talaga ng sobra, as in po. So negative and positive, right? So aware ko naman siguro na meron din kayong followers ni Seth. Like mayroon parang Sunset. Ano yung reaction mo? Actually po, sa ganong aspeto ng pagiging nila sa amin. Natatawa po talaga ako kasi nga, parang may nabanggit sila, may nakita ako na nag-comment na ipapasok na si Sanson sa bahay ni Kuya para mabuo yung sunset. Sabi ko, nung una kasi hindi ko po siya kilala. Sabi ko, sino si Seth nun? Sabi ko, ganun, pala, housemate pala ni Kuya. Sabi ko, okay lang naman po sa akin si Seth. Kasi nga po, makulit din po siya as kagayaw po. Kaya, parang support, gano'n. So may chance na... Ang dapat mo gusto makalapit sa Ewan po, depende na po sa kanya. Pero mas gusto ko po talaga makalapit si Gabi. Sangap. Go sangap. Si Gabi po talaga Sangap. Sunset. Gusto ko sunset. Thank you, Sir Fred. We are down to our last question. And that killer question will come from Kenneth Quinto of Kapamilya Kingdom. Okay. The Kingdom. Okay, tanong ko muna si Kurt at saka si Chris. Chris ba? Kirsty. Kasi napapansin ko parang kayo na po yung pinakatahimik sa campstar. Kasi kapag nag-i-end na parang kayo rin yung parang hindi ganun, parang walang ganun exposure. Kaya hindi kayo ganun parang hindi na pag-uusapan ng mga netizens. Dito ngayon nasa outside world na kayo, ano yung pwede nyo ipakita para mas makilala pa kayo? Siyempre po, doon po sa camp, mag-explain lang po ako. Nung pagpasok ko po talaga, natatakot po ako kasi first time ko din ma-experience na malayo sa family ko at makahalubilo with a bunch of strangers po. So yung pagiging tahimik ko, hindi po ako nahihiya pero nag-o-observe po talaga ako. Alam ng mga fellow Star Dreamers din yan. At saka po, ngayon na nasa outside world na po ako, nasa na po yung skills ko, mold na po yung pagkatao ko. So, I think na nandito na po ako sa outside world, ipapakita ko na po yung mga talents ko. Magpupush through po ako sa pag-acting, sa pagsasayaw, and even singing po. So talagang gusto ko pong ipakita sa mga tao kung anong hindi ko napakita sa labas, ay sa loob ng camp. Sa labas? Sa labas. First of all po, pinakabahan po ako sa question. Kasi po kanina pwede pinabuksan niya, hindi na po tanong, kasi pinakabahan po ako. Ano po nga yung question? Kayong dalawa ni Kurt yung parang pinakatahimik yung sa camp. Kaya parang kayo rin yung parang hindi ka rin na pag-uusapan. Ngayon, ano yung parang kayong ipakita sa mga audience natin para mas makilala ka pa? Para po sa akin, hindi naman po kailangan na pag-usapan ako sa social media para if may exposure po ako. Hindi ko na kailangan medyo ganun kasi nga po, alam ko po na may mas better pa sa akin at ipakitang totoo po sa kanila sa video. Pero ayun naman po, na dito po sa labas, ano yung sinasagot ko? Kami din. Ko alam. Hindi ko alam sinasabi ko na ano po, dito po doon po sa bahay ni Kuya, tahimik po ako. Bahay ni Kuya? Bahay ni Kuya! Anong nangyayari? Wait lang po. Kinakabahan talaga ako. Gusto ko first time po kong ganito. Doon po sa camp Starlight, hindi ko po gaano napakita yung sarili ko. Kasi nga po, natatakot po ako
ayoko na i-judge ako ng ibang tao. I-bash ako na through myself po, ano yung ginagawa ko. Talagang natatakot po ako nun. Kasi po first time ko pong sumalang sa ganitong programs. First time ko po talaga nun. Ang mga ipapakita ko po dito sa labas sa outside world, ano po, yung dream ko po talagang ipupursue ko yung dream ko, ipapakita ko yung talent ko sa dancing and acting para po may pangalan din po ako sa industry. Okay, next question kay Kriza, kay Rain, at saka kay Queen Sansan. Queen Sansan! Pero isa lang yung tanong ko, pero si Kriza mo yung nasasagot, si Rain tapos si Queen Sansan. Kayong tatlo kasi yung parang napansin ko na pinakamarami or yung tad-tad talaga ng mga negative comments from the netizens. Ano yung initial reaction nyo and ano yung ginawa nyo para ma-overcome yung mga nababasa nyo sa social media? Yeah. Nakilala po ako bilang strong personality at the age 14 years old. Hindi po ako talaga nagpa-apekto sa mga negative na binabatong salita sa akin. Kasi ang sinalihan ko po is reality show and nagpakatagao lang po ako. Binigay ko po kung ano yung kaya ko. At siguro opinion na lang po yun ng tao. Which is hindi naman po ako naapektuhan kasi mas kilala ko po yung sarili ko than them. Ako naman po, excited po ako sa mga question na ganito. Nung nalaman ko po yung parang how the crowd sees me outside po, in the outside world po, I was surprised. Pero, yun nga po, I know myself more, and my family knows myself. And parang for them to bash me po, I use that as a strength, and I always tell myself to prove them wrong in the outside world, that just because wala na po ako sa PBB, ganun, wala na, I still have dreams, and I'm still going to pursue them outside po. Queen Sansan. Well, actually po, hindi na po ako nagulat na meron akong bashers. Kasi nung nandun pa lang po sa labas, I mean, kahit po yung mga schoolmates ko po, parang ayaw po sa akin sa pagiging ganun ko, yung pagiging straightforward, yung pagiging masakit magsalita. Actually po kasi, ganyan po talaga ako. I mean, hindi po ako magbabago para lang ipakita sa kanilang mabait ako, ipakita sa kanilang yung parang o yung gusto nila makita sa akin, yung ipakita sa kanila. Kasi nga, ganito ako, I mean, hindi po ako magbabago para sa kanila. Kasi marami po sila nakakilala sa akin. At wala pong karapatan yung ibang tao para i-judge ako. Kasi silang pulat po sila, nagugustuhan ako kung sino ako. At meron akong pamilya na sumusuporta sa akin. Very well said. Okay, back to you, Direct Fifth. Ayan, maraming salamat. That's it for our Star Dreamers. Ayan, pero syempre, bago sila umalis, mag-group picture muna sila. Ihandaan nila ang inyong mga waki.